Kasi kami, in Las Piñas, we're very successful sa CMP program. The poor can afford that. Why are we abandoning it that gusto natin tayuan ng condominium when it's more affordable for the poor? Yes, Mr. President, if I may make a few more points of record para lang makompleto din itong discussion namin ng good gentlewoman. Ang priority po ng DSUD kasi hindi yung lupa lang. Gusto ng secretary ay pag bumili ng lupa, magtatayo din po ng bahay in various forms. Yung forms na gusto natin sa CMP, sa GLAD program ng SHAFC, and ang tinetest natin ay kung pwedeng i-complement yan nitong 4PH na may government guarantee. Condominium kung kanila. Kaso kukunin nila yung lupa ng mga informal settler. Tatayuan nila ng condominium. Where will the informal settler go? Pero They cannot afford the condominium. Paaalisin nila doon? Saan nila dadalhin? Hindi po pa. Ganun na ang pinopromote sa amin eh. This is on the ground. Kaya ako nagsasalita, I'm hearing it in the ground. Napaalisin sila dahil pinangangakuan sila ng condominium. Tapos tinanong ko, how will you pay for the condominium? Ang sabi nyo, mag-uutang sa Pag-ibig. Pag hindi sila napasa sa Pag-ibig, hindi sila pwedeng bumili ng condominium. O where will they go? Mr. Secretary, may problema po tayo sa Las Piñas kasi what I'm trying to show here is pag kinumbine po natin yung mga tried and tested na housing programs natin tulad ng CMP, tulad ng GLAD, plus itong 4PH na isinusulong natin with government guarantee, masasagot yung housing backlog natin, pati sa mahihirap, pati partikular sa Las Piñas. So, paano po natin tutugunan yung problema? They cannot afford the condominium. I'm telling you. Kasi I know how to build condominium, so I know that they cannot afford that. Ang ayoko lang naman, mawalan sila ng opportunity to have land. O, kung hindi nila kaya ang condominium, give them the opportunity to own the land and let them build houses in the future. Yun namang kanilang houses, meron silang houses, ililipat lang nila doon sa lupa na allocated for them. We have seen it. Actually, Mr. Houses are 4 stories kasi dahan-dahan nila 30 years, dahan-dahan nilang binil. Precisely, Mr. President. Yes, Mr. President. Yung sinasabi po ng gentlewoman, yun po yung pinupuntahan ko, na given yung best practice natin sa CMP, yung best practices ng ibang mga informal settler community sa GLAD, na pwedeng mag-combine yun dun sa components ng 4PH, na ito nga, gaya ng sinabi nyo, over time, naging 4-story. So, yun po ay consistent dun sa mid-rise na condominium na sinasabi. But, I hear the good gentlewoman, Mr. President. 500 pesos for the land. That they can afford. O, later on, magsisave sila. Pag lumaki ang anak nila, nakakasave sila, then slowly they build their homes there on the land. But ang sinasabi ko, don't deprive them of the land because you want to build condominium. Yes, Mr. President. For the condominium. Opo, gaya ng nabanggit ko po kanina sa good gentlewoman, ang konsepto po ng department sa 4PH and with government guarantee ay yung mismong informal settlers na nandun sa isang lupa. Sila ko qualify eh. Kasi wala silang income na gano'n that can afford to pay for the amortization of the condominium. Let's be practical. They cannot afford that. Mga ano lang yan eh, tricycle driver. Mga nagtitinda sa palengke. Hindi naman everyday continuous ang income nila. Wala naman magsa-certify sa income nila, napapasa sa Pag-ibig. Alam mo, kung mag-process sa Pag-ibig, there should be a certification of your income. Who will certify for the tricycle driver and the nagtitinda sa palengke? Mr. President. Kami rin, nagpo-process kami sa Pag-ibig. Kami nga, nagda-down pa sa amin ng ang laki-laki, bumabagsak pa rin sa Pag-ibig. Nire-refund namin yung down payment kasi they cannot qualify. Mr. President, kahit sa 4PH na may government guarantee, may nakikitang importanteng papel ang Pag-ibig. But to get back to the important concern ng good gentlewoman, meron na po tayong proof of concept with informal settlers sa Bacolod. Tama po? Sa Bacolod. So, I hear what the good gentlewoman is saying, yung problema sa Las Piñas. When there are no homeless or poor people there,
here in Las Piñas, they will remove the homeless and the poor people to build the condominium. Where will the poor and the homeless go? O hindi naman sila ko-qualify dun sa pag-ibig to buy the condominium. How do we solve that? If the good gentlewoman would allow, pwede ko pong i-present yung data dun sa case study, yung best practice na na-establish dun sa Bacolod. Sa Bacolod, okay. Yes, of course. Ibig ko lang pong sabihin. Bakit basta ang LGU? Well, actually, Mr. President, yun po yung nabanggit ko sa good gentlewoman kanina. Kaya nga po, The problem is our LGU cannot spend. We only earn 3 billion a year. Yes, Mr. President. 55% will go to, marunong ako sa finance eh. Yes. 55% will go to PSN overhead. Di ang matitira lang 1.2 billion. And that will cover yung health benefit, yung educational benefit, yung pag-support sa mga police, pag-support sa fire department and everything. What will they spare for homes of the poor? Yes, Mr. President. I appreciate po na magkakaiba ang specific situations on the ground. Because Tayo nagkakaiba. Siguro, ang difference lang natin, nakita ko na yan sa Las Piñas. Yes, And I Mr. know what happened. Yes, So, I'm sharing you. Maybe si Secretary sanay siya sa private. Ay ako sanay ako sa tanungin mo ang iyong NHA, ako ang nagre-relocate linggo-linggo sa kanya. Dinadala ko sa NAIC kasi doon sa NAIC, walang down payment, 700 ang hulog. Tingin ko, kayang-kaya yun ang mahihirap. Bakit ayaw gumawa ng programang gano'n na kaya ng mahirap? Bakit pipilitin ang mahihirap mag-condominium which they cannot afford? Yun lang ang question ko sa